Magandang araw po sa inyong lahat. Ang paksa po natin ngayon ay disaster preparedness, kahandaan o paghahanda sa sakuna o disaster. Layunin po ng paksa natin ngayon na may paliwanag po sa inyo ang konsepto ng disaster preparedness at kung paano po natin ito may sasagawa sa ating komunidad. Katulad po ng ating nabanggit, ang disaster preparedness ay isa sa bumubuo ng 4 na thematic areas ng disaster risk reduction management. Number 1, disaster prevention and mitigation. Number 2, disaster preparedness. Number 3, disaster response. And number 4 ay disaster rehabilitation and recovery. Sa pagsisimula po ng ating paksa, maganda po siguro ay tanungin po natin ang ating mga sarili na kung sakali po na may maganap na sakuna o disaster tulad ng lindol, bagyo o baha, tayo po ba ay nakahanda? Kung ang sagot nyo po ay hindi, bakit po hindi tayo nakahanda? At kung ang sagot nyo man po ay masasabi nyo na kayo ay nakahanda, ano-ano ang paghahanda na inyong naisagawa? Ano nga ba ang disaster preparedness? Ayon sa Republic Act 10121, disaster preparedness is the knowledge and capacities developed by governments, professional response and recovery organizations, communities and individuals to effectively anticipate, respond to, and recover from the impact of likely, imminent, or current hazards, events, or conditions. Sa Tagalog, ang disaster preparedness ay maaari po nating masabi na paghahanda sa sakuna. Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng mga gawain tungkol sa paghahanda sa disaster. Una, contingency planning. Sa pagpaplano nito, inaalam natin ang masamang pwedeng mangyari sa ating komunidad kung sakaling may dumating na disaster. Gumagawa tayo ng mga plano kung paano natin haharapin ang mga hamon sa mga sitwasyon. May mga pagsasanay na isinasagawa upang makatulong sa atin kung paano ito ginagawa. Pangalawa, stockpiling of equipment and supplies. Pag-iimbak ng mga kagamitan at pangangailangan. Ang BDRRMC o ang Barangay Disaster Risk Reduction Management Council ay sinisiguro na may sapat na kagamitan at sapat na supply para sa buong barangay na maaaring magamit kung sakaling may dumating na disaster. Ito ay kinabibilangan ng mga relief goods, medical supply at iba pa. Pangatlo, information, education, and communication campaigns. Paggamit ng mga posters, flyers at mga video materials. Ang paggamit ng mga social media at internet ay ginagamit na rin upang magbigay ng kamalayan, kaalaman tungkol sa paghahanda sa disaster o sakuna. Pang-apat, training and simulation exercises. Maraming mga pagsasanay ang maaari nating salihan o daluhan tungkol sa paghahanda. Ang community-based disaster risk reduction management ay isa lamang na pagsasanay na ibinibigay ng pamahalaan para sa paghahanda ng komunidad. Mayroon po ba kayong naiisip na mga training o pagsasanay na maaaring isagawa sa komunidad? May mga karagdagang training o pagsasanay po ba kayong naiisip na pwedeng gawin sa komunidad tungkol sa paghahanda? Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga training na ibinibigay ng pamahalaan at mga ilang organisasyon na nagsusulong
ng disaster preparedness. Ito ay tulad ng Incident Command System, Community First Responder, First Aid Training, Basic Life Support Training, Search and Rescue, Logistic Training, Contingency Planning, Climate Change Action Planning, Mental Health and Psychosocial Support, and Livelihood Training. Maliban sa mga training, maaari rin po tayong magsagawa ng mga drills at exercises. Halimbawa po ay ang pagsali natin sa isinasagawang National Simultaneous Earthquake Drill na pinangungunahan ng OCD. Kapag bigla pong lumindol, ano po ba dapat ang kaagad nating gagawin? Maaaring karamihan sa atin ang isasagot ay duck, cover, and hold. Tama naman po. Mangyari lamang na hindi lamang dapat sa ating isip na lalaman ang pag-duck, cover, and hold, kundi kung papaano ito isinasagawa ng tama. Ang paglahok sa mga earthquake drills na isinasagawa ng ating pamahalaan, barangay, o lugar ng pinagtatrabahuhan ay malaki ang maitutulong upang magkaroon ng sapat na kaalaman sa tamang pagsasagawa ng duck, cover, and hold. Ang pagsasagawa ng information, education, and communication campaign tulad ng paggamit ng posters, flyers o leaflets at ibang babasahin ay isa ring halimbawa ng disaster preparedness activity. Ang mga halimbawa po nito ay mga babala tungkol sa mga hazard, mga dapat gawin bago o habang at pagkatapos dumating ang isang panganib o disaster, mga emergency hotlines na kung saan pwedeng tumawag o magtanong sa mga bagay na may kinalaman sa disaster preparedness. Siguraduhin lang po natin ang ating pong mga information, education, and communication materials na ating gagawin ay dapat madaling mabasa at maintindihan, lalong-lalo na po ng mga kabataan, may kapansanan at ng ating mga senior citizen. Ang paggamit ng social media ay isa ring mabisang tool ng information and education campaign. Karamihan sa ating mga kababayan sa ngayon ay may access na sa modernong teknolohiya, kaya maganda na sa pamamaraang ito ay mapapalakas natin ang ating advokasya sa disaster risk reduction management. Maganda rin na gumamit ng mga videos na nagpapakita ng kahandaan sa iba't ibang uri ng disaster. Ang National Disaster Risk Reduction Management Council ay may proyektong Project Disaster Information for Nationwide Awareness or Project DINA. Ito ay nagpapalabas ng iba't ibang paksa tungkol sa DRRM. Makakatulong ito sa komunidad sa pagbibigay ng kaalaman kung ano ang mga gagawin bago, habang at pagkatapos dumating ang isang panganib o hazard tulad ng lindol, tsunami, landslide, baha at iba pa. Ang lindol ay ang mahina hanggang sa malakas na pagyanig, dulot ng paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Tinatayang 20 lindol ang nagaganap sa Pilipinas bawat araw. Masyadong mahina ang ilan sa mga ito, kaya hindi sila nararamdaman. Ilan sa mga posibleng panganib ng lindol ay ang ground rupture o pagbitak ng lupa, pagguho ng mga gusali, ground shaking o pagyanig, liquefaction o pag-aastang malatubig ng kalupaan, landslide o pagguho at tsunami. Maaaring magkaroon ng ground rupture
o yung pagbitak ng lupa sa lugar na tinatahak ng active fault. Hatid naman ng malakas na lindol mula sa ilalim ng dagat ang panganib ng tsunami. Upang makaiwas sa mga panganib na hatid ng lindol, maging laging handa. Siguraduhin matibay ang inyong tahanan at alamin ang panganib sa inyong lugar. Siguraduhin matibay ang pagkakabit ng mga nakabiting bagay at ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat na kasangkapan. Huwag magpatong ng babasaging kasangkapan sa ibabaw ng cabinet. Sa halip, ilagay ang mga ito at ang mga mabibigat na gamit sa pinakailalim ng cabinet. At sa ligtas na lugar naman, ang mga nakakalasong kemikal at mga bagay na madaling magliyab. Ugaliing isara ang tangke ng gas pagkatapos itong gamitin. Alamin ang mga emergency exit at ang pinakamabilis at pinakaligtas na daan patungo rito. Alamin kung paano gamitin ang fire extinguisher at emergency alarm. Nararapat na may signage ang mga ito at nakalagay sa mga lugar na accessible at madaling puntahan. Makilahok sa mga earthquake drill at regular itong isagawa. Kapag lumilindol at ikaw ay nasa loob ng gusali, Manatiling mahinahon sa lahat ng oras. Gawin ang duck, cover, and hold technique. Yumuko, magtago sa ilalim ng matibay na lamesa at hawakan ang mga paa nito. Kung walang lamesa, pumunta sa matibay na bahagi ng bahay, lumuhod o mag-squat, takpan ang ulo at batok ng inyong kamay. Umiwas sa mga bagay na madaling mabasag, mabibigat at maaaring bumagsak. kung nasa labas, Lumayo sa mga poste, puno, gusali, pader, at iba pang bagay na maaaring matumba o bumagsak. Mainam na pumunta sa open space. Kung nagmamaneho, itabi at ihinto ang inyong sasakyan. Huwag tumawid ng tulay, overpass at flyover. Kung malapit sa dagat, mabilis na lumikas palayo dito dahil sa panganib ng tsunami. Pagkatapos ng lindol at ikaw ay nasa loob pa ng gusali, lumabas dito at pumunta sa isang open space. Tulungan sa paglikas ang mga matatanda, may kapansanan, mga bata at buntis. Gumamit ng hagdan sa halip na elevator. Huwag nang pumasok pa sa nasirang gusali dahil sa panganib ng aftershock. Kapag nasa evacuation area o open space, suriin ang sarili at mga kapamilya at sundin ang alituntunin ng lugar. Balik sa tahanan, siyasating mabuti ang tubo ng tubig at mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, isara agad ang main switch ng mga ito at ipagbigay alam sa otoridad. Kung walang kuryente, huwag munang gumamit ng mga gasera at kandila dahil sa posibilidad ng gas leakage na maaaring magdulot ng sunog. tamang kaalaman ay kahandaan. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas.
sakuna, walang hindi kaya, basta't lahat tayo ay sama-sama. Habang may panahon, maganda ngayon tayo'y aahon. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Para sa iba pang mga impormasyon patungkol sa Project Dina, maaari nyo pong bisitahin ang link na makikita po sa ating slide. Maaari rin po tayong mag-aral online tungkol po sa DRRM. Pwede po nating bisitahin ang link na makikita sa ibaba, katulad lang po ng kayaconnect.org. Ito po ay libre sa mga gustong madagdagan ang kaalaman patungkol sa disaster risk reduction. Bilang bahagi ng paghahanda, ang bawat barangay o pamilya ay kinakailangang may plano sa paglikas o evacuation plan. Upang makagawa ng evacuation plan, dapat masagot ang mga sumusunod. Una, saan kami lilikas? Kailangang malinaw kung saan ang bawat pamilya ay pwedeng lumikas para sa kanilang kaligtasan. Pangalawa, saan ang ligtas na daan papuntang evacuation center? Kapag may disaster, ang mga daan ay maaaring nakasara o hindi madaanan. Mahalaga na dapat alam natin ang ligtas na daan patungo sa lugar na paglilikasan o evacuation center. Pangatlo, paano makakarating sa lugar ng paglilikasan o evacuation center? Ang BDRRMC ay dapat may resources at mga kagamitan na magagamit upang makatulong sa mga pamilya ng mga taga-komunidad, tulad ng gamit pang transportasyon para sa paglikas. At pang-apat, siguraduhin din ang mga may kapansanan at kanilang tagapag-alaga ay may sapat na kaalaman tungkol sa paglikas. Ang paglikha ng plano sa paglikas o evacuation plan ay kinakailangan ng paglahok ng iba't ibang sektor ng komunidad. Ang mga plano ay hindi lamang alam ng mga miyembro ng BDRRMC, kundi lahat ng pamilya ng komunidad. Evacuation Center Matrix. Sa tools na ito, malalaman natin kung ilan ang kakayahan ng isang evacuation center at kung gaano karami ang pwedeng palikasin dito. Makakagawa na rin ng plano kung paano ang pagpapatakbo nito at malalaman kung gaano karaming pangangailangan ang dapat maihanda. Bilang bahagi pa rin po ng ating paghahanda, panoorin po natin ang video na ito upang malaman kung ano ang dapat nilalaman ng ating go bag. Ang Go Bag o 72-Hour Survival Kit ay isa sa mga bagay na dapat nating ihanda para maging ligtas sa mga sakuna o disasters. Ang mga laman ng Go Bag ay ang mga sumusunod: ready to eat na pagkain o mga delata, tubig at water filter, first aid supplies kasama ang tourniquet, splint, at mga common na gamot o maintenance. Huwag nating kalimutan ang pagdala ng flashlight, transistor radio, power bank para sa ating mga cellphone, at whistle o pito. Dalhin din natin ang ating mga personal protective equipment
o PPE kagaya ng dust mask, raincoat, at thermal blankets. Mga tools kagaya ng multi-tool pliers, paracord bracelet na pwedeng gamitin pantali, fire starter at whistle, duct tape at waterproof cellphone pouch, at permanent marking pen, pansulat sa impormasyon na kung saan kayo pupunta. Mga toiletries at pampapahit ng damit, at mga mahalagang dokumento at pera na nakalagay sa ziplock. Ang Department of Interior and Local Government o DILG ay nirerekomenda ang e-balde or emergency balde. Pwede itong alternatibo sa go bag. Makikita po natin sa slide na ito ang mga halimbawa ng mga bagay-bagay na dapat na nilalaman ng ating e-balde. Huwag po nating kalilimutan ang mga pangangailangan ng mga kasamahan nating may natatanging pangangailangan tulad ng diapers para sa mga sanggol at mga matatanda, sanitary napkins para sa mga kababaihan, mga mahalagang gamot, mga gamit pang-alalay tulad ng saklay, wheelchair, hearing aids, salamin at iba pa. Ang mga bagay na nabanggit ay dapat isinaalang-alang sa pagbuo ng evacuation plan. Kung mayroon tayong evacuation plan, ang barangay ay dapat may nakatalagang evacuation center para sa mga naninirahan dito. Ang kaligtasan ng mga tao sa komunidad ay ang pangunahing dapat pagtuunan ng pansin sa pag-oorganisa ng paglikas o evacuation. Sa slide, makikita po natin ang isang dalawang palapag na pampublikong gusali na itinayo bilang isang permanenteng evacuation center para sa mga pamilya na naapektuhan ng isang disaster sa Calabarzon. Sa pagtatalaga ng isang evacuation center, kailangang ito ay ligtas sa panganib o hazards, may sapat na pagkukunan ng tubig, madaling puntahan ng mga taga-komunidad, ay may sapat na espasyo o lugar para sa mga tao, alagang hayop at communal service. May lugar din dapat para sa pagluluto, palikuran, paliguan, at lugar sa paglalaro at pag-aaral ng mga bata. Ang evacuation center ay dapat angkop sa mga persons with disabilities o mga taong may kapansanan, mga bata at mga marginal na grupo. Ang pagtatayo ng isang evacuation center ay isang kapaki-pakinabang na investment para sa barangay. Kung sakaling maraming naninirahan sa barangay, ang pagtatayo ng mga evacuation center para sa paglikas ay higit na kinakailangan. Magkagayunman, dahil sa malaking halaga na kailangan sa pagtatayo nito, kinakailangan ang tulong pinansyal upang ito ay matugunan. Pwede rin na matukoy ang ilang pribadong establishmento upang magamit sa agarang paglikas. Kinakailangan lamang na may sapat at malinaw na kasunduan sa pagitan ng may-ari at pamunuan ng barangay tungkol dito. Mahalaga na magkaroon ng participatory assessment and development of the evacuation center upang masiguro ang pagiging inclusive, gender-based at culturally sensitive ang magagawang evacuation plan. Sa inyong karanasan o pagkakaalam, ano-ano ang mga problema ang nararanasan ng mga taong nagsisilikas sa evacuation centers? Ngayon po ay panoorin natin ang mga ilang evacuation centers na ginagamit ng ibang lugar. Tuwing nananalasa ang bagyo at habagat sa bansa, madalas karton lang ang hinihigaan at sama-sama ang magkakaibang pamilya sa mga evacuation center. Pero nitong weekend, nagulat ang marami ng sa gitna ng unos. Ibang anyo ng evacuation center ang bumida. Sa Quezon City, pop-up tents na mistulang maliliit na bahay ang naging silungan ng mga pamilya. Para kay Jocelyn na may 8 anak, malaking ginhawa ito kumpara sa dati. Yung nakaraan po, kahit nakahiga ka dyan, daan-daan ka po ng mga bata, ng mga tao. Ngayon po, pag meron po kaming mga pagkain, binabahay-bahay na po kami. Hindi na po magkakagulo na, uy, pila tayo doon. Solar powered po siya.
Meron siyang sariling ventilation. So, may bubong po siya kung sakaling umulan, hindi po sila maapektuhan. Sa Marikina City, walang bubong ang modular tent na tinitirhan ng mga apektado ng baha. Pero may privacy pa rin lalo't mataas ang mga dingding. Ganito rin ang klase ng tent na nakatayo sa evacuation center sa Makati City. Nasa 5 hanggang 6 na tao ang kayang i-accommodate ng mga modular tents na ito sa Makati City. At ang maganda daw sa ganitong klase ng tent ay kapag tumama ang isang emergency, madali itong set up kaya wala pang 1 minuto ay pwede agad tirhan ang mga pansamantalang tirahan ng mga residente. Kumpleto sa gamit ang mga modular tent. May medical station, activity area at breastfeeding station. Ito yung ginagamit na standard sa ibang bansa para kung sakasali may evacuation, may privacy yung mga pamilya. Sa Maynila, 4 na palapag na gusali naman ang tinitirhan ng nasa mahigit 200 pamilya sa Baseco. Di gaya ng ibang lungsod, walang tent at sama-sama sa isang kwarto ang aabot sa 15 pamilya. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Sa ating paglalagong, narito ang mga tips kung paano tayo makakapag-ambag o makakatulong sa paghahanda sa sakuna o disaster preparedness. Pagsali o paglahok sa mga pagsasanay. Ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga organisasyon ay nagbibigay ng mga aralin at pagsasanay para sa komunidad. Ang mga kursong kanilang binibigay ay akma sa mga uri ng pangangailangan ng bawat sektor ng komunidad. Tumulong sa pagbibigay ng kamalayan tungkol sa DRRM. Makakatulong po tayo na mapataas ang kamalayan ng mga taga-komunidad tungkol sa DRRM sa pamamagitan ng paghikayat sa kanila na dumalo sa mga isinasagawang barangay assemblies o anumang pagpupulong tungkol sa DRRM. Pagtulong sa paglikha ng mga poster at mga babasahin, katulad ng mga flyers, upang i-promote ang DRRM. Pwede rin na gamitin natin ang social media sa ating advokasya. Paghahanda ng ating go bags. Katulad po ng ating tinalakay, hindi naman dapat na mamahalin ang nilalaman ng ating go bags. Ang mahalaga ay mayroon tayong magagamit at may sapat na pagkain o anumang pangangailangan upang makasurvive sakaling dumating ang oras ng kagipitan. Paghahanda ng plano para sa paglikas. Ang paglikas o plano para sa paglikas ay hindi lamang tungkulin ng barangay, bagkus ito ay responsibilidad din ng bawat individual o bawat pamilya. Ang buong miyembro ng pamilya ay dapat alam kung saan tutungo o pupunta kung sakaling magkakaroon ng isang emergency sa kanilang lugar. Nararapat din na alam ng bawat miyembro ng pamilya ang directory ng kanilang barangay at mga lokal na opisyal ng barangay. Maaari din po ninyong sagutan ang Operation Listo Checklist na inihanda ng DILG upang mas ma-assess ng barangay ang mga kakulangan at pangangailangan na pwede pang gawain upang ma-improve ang mga plano. Ang mga sumusunod ay ang iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan na maaaring makatulong sa atin sa mga gawain patungkol sa disaster preparedness sa ating lugar o barangay. Una, ang Department of Interior and Local Government o DILG, ang pangkalahatang tagapangasiwa patungkol sa disaster preparedness at mga trainings at kurso para sa lahat ng local government units. Office of the Civil Defense, nagbibigay ng mga pagsasanay patungkol sa DRRM tulad ng Incident Command System at Contingency Planning. Department of Social Welfare and Development, nagbibigay ng training at technical assistance tungkol sa mga camp management.
Philippine Information Agency para sa kinakailangang impormasyon, Department of Health for Training and Technical Assistance on Health Services, Bureau of Fire Protection para po sa training sa pagresponde sa sunog and search and rescue operations, Department of Education for integration of DRRM in school curriculum, at ilang mga civil society organization at mga private sector ay makakatulong din patungkol sa disaster preparedness. At dito nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa disaster preparedness. Kung kayo po ay may mga katanungan tungkol sa tinalakay po natin ngayon, mangyari lang po na i-text ang inyong mga katanungan sa mga hotlines na makikita po sa ating slide. Muli, maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.